Good morning po sa lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling ngayong umaga ay makatibayan ng totoong Kristiyano. Makatibayan ng totoong Kristiyano. Kung isang bagay po ay mahalaga, dapat tayo makatiyak na ito ay totoo, genuine at hindi po peke. Tulad ng pera at ng gamot. Ngayon po, sino po ba ang tunay na Kristiyano, ang tunay na maka-Diyos? Kung ating malaman mga minamahal na totoo, genuine at hindi peke, ang pagiging Kristiyano natin, ang pagiging Kristiyano ng ibang tao. Marami tayong masayang mga katangian at makatibayan. Ngunit po, sa ngayong pagkakataon, nais kong magitin ang dalawa lamang na katangian na hango po sa 2 kapitulo ng aklat ng Mateo, Matthew chapter 5. Una po, ang tunay pong Kristiyano ay may katwiran mula sa puso, di lamang panlabas. Basa sa verse 8, mapalad ang mga may malinis na puso, sapagat migran nila ang Diyos. Ay sa verse 22, tayo ay mananagot sa Diyos kung tayo napopood sa ating kapatid. Ay sa verse 28, ang sino man tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa ay nangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kaya po napakahalaga na tayo may binagong puso. At nga po sa 2 Korinto 5:17, dapat isa na tayong bagong nilalang. Hindi po sapat ang panlabas lamang na pagiging moral o matuwid. Dapat tayo meron pong bagong puso at bagong pagkatao. Ikalawa po, ang tunay pong Kristiyano ay may binagong buhay na may kita sa ating mga mabuting gawa. Hindi po sapat na tayo may wastong kaalaman lamang, wastong paniniwala o wastong damdamin. Ay sa verse 16, dapat nating paliwanagin ating ilaw sa harap ng mga tao sa magitan ng ating mabuting gawa upang mapuri ang ating Diyos. And sa verse 24, bago tayo sumamba, dapat tayo magpagkasundo muna sa ating kapatid. Ay sa verse 42, dapat tayo magbigay sa mga nanghihingi sa atin at huwag tanggihan ang mga nanghihiram sa atin. Kaya may tayo ba totoong mga Kristiyano? Ito bang binago ng ating puso at ating pagkatao? At may kita po bang pagbabagong ito sa pagsagana natin sa mabuting gawa? Mabuting gawa para sa ating Diyos at para sa ating kapwa. Maraming salamat po.